Sa puntong ito, kumuha naman po tayo ng update sa ating mga pantalan at pagtulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol mula kay Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Magandang hapon po, Captain Cayabyab. Si Kenneth Pasyente po ito, kasama si Luisa Erispe ng Integrated State Media. Yes, Sir Kenneth and Ma'am Luisa, magandang hapon. Maraming salamat po sa oportunidad. So ma'am, kumusta po ang responde natin sa Davao Oriental? Nakapag-deploy na po ba tayo ng ating response groups? Sapat po ba ang ating mga tauhan? Yes, simula po nagkaroon ng advisory po, no, at itong earthquake nga po na nangyari sa Davao, ay nag-deploy na po tayo at nag-activate ng ating mga deployable response groups. At ang una po natin in-evacuate is yung mga pasyente po sa Davao Oriental Provincial Medical Center. At kasama rin po dyan yung patuloy po natin pagkakandak na mga coastline patrol at pag-remind po sa coastal communities at mga fishermen po natin na kung pwede iwag po muna lumayag, lalo na po kahapon na nagkaroon po tayo ng tsunami warning. And nagkaroon din po tayo ng pakikipag-ugnayan sa Philippine Ports Authority para i-check-in po yung ating mga pantalan. Although as of the moment, Sir Kenneth, meron po tayo na itala na 2 port sa may Davao de Oro na may minor damage po sa yung Port of Maco and Pantukan Port. Captain, yung 2 port po na ito, ano po yung sira? Sa ngayon, hindi po ba sila makapaglayag? Kasi I understand, na-lift na po yung tsunami warning. Hanggang ngayon, ano po yung extent ng damage nitong 2 port na ito? Yes, based po sa assessment po natin, no, minor cracks lang naman po ang nakita natin at we are continuously in coordination with the Philippine Ports Authority. Although itong sa Port of Maco for the last 2 years ay halos kaunti lang naman yung mga barko na pumupunta sa pantalan na ito. So halos minor cracks and damage lang po ang nakita po natin during the assessment. Pero sa ngayon ma'am, wala na po ba tayong mga kababayan na na-stranded sa mga pantalan sa mga oras na to? As per record po, Sir Kenneth, wala po tayong stranded and wala po rin tayong suspended na mga fishing banks or even the vessels na meron po tayong naitala. Kamusta po yung pagbabantay po natin ngayon, Captain, sa mga baybayin po natin since na-lift na po yung tsunami warning? Yes, nakadeploy po ang lahat ng ating response groups dito. At nabanggit ko po kanina, we are in close coordination with the local government union and even the Office of the Civil Defense. We are also constantly monitoring po and informing yung ating coastal communities na kung pwede wag po muna mag-engage into water activities. Although na-lift na po yung ating tsunami, but we're still anticipating if ever magkakaroon po ng mga aftershocks pa rin. And again, we are in constant coordination po sa kanila na to be observant and palagi po makinig sa balita at sumunod po sa mga lokal na otoridad kung meron man po mga instructions. Captain, may mga naiulat bang insidente sa karagatan na epekto po ng lindol? I'm sorry, Sir Kenneth. Sorry po. Ma'am, may mga nai-record po ba tayong insidente sa karagatan na epekto po o possible na epekto ng lindol? Yes, Sir Kenneth, wala po tayong naitala, no? Kasi kahapon, naglabas po tayo kaagad ng sea travel advisory sa lahat po ng mga barko at mga watercraft po na to take precautionary measures po dito. At nagkaroon din po tayo ng maagang reminder sa ating mga fisher folks na umiwas po muna sa mga water activities po at lumayo sa mga shorelines or even the beaches po. Captain, sa ngayon, ilan na po yung nakadeploy natin ng mga tauhan ng PCG at kamusta po sila? Baka meron din pong mga nadamay o naapektuhan itong lindol? Yes, as of the moment, sa area lang po ng Southeastern Mindanao, may nakadeploy po tayong halos 59 teams of deployable response group, a total of 500 individuals. Pero naka-alert din po yung ating mga neighboring regional offices. So a total of 1,500 doon po sa na-deploy po natin kahapon at wala naman po tayong naitala. And again, we are in constantly coordination with the local government and even the Office of the Civil Defense. Okay, Captain, mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan. Yes, bilang po sa Philippine Coast Guard ay makinig po tayo palagi sa mga abiso po at sumunod po tayo sa mga alintuntunin na binibigay po ng ating lokal na pamahalaan. At ibigay ko lang po, Sir Kenneth, ang alin pong hotline number. We are open 24 hours in case we needed assistance. So it's 0966-217-9610 and 0927-560-7729.
Maraming salamat po, Captain Naomi Kayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard.